Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin ang officer in charge ng Vigan Police na si Superintendent Maximo Taclas. Magandang hapon po, Superintendent Taclas. Magandang hapon din po at saka sa lahat ng nanonood. So sir, unang-una po, kumusta po yung granada? Na-defuse na po ba natin? Na-detonate na po ba? Successful naman po na pinerform ng EOD team natin dito sa Ilocos Sur. Yung pag-defuse ng granada at saka yung molotov bomb, yung gasolina na nakalagay sa bote na may posibleng sasabog. Okay. Sabi po nung ating reporter, nung kasamahan po naming reporter, nalaman nyo na kung sino yung may-ari nitong sasakyan na to. Can you share kung ano po yung napag-usapan ninyo? Opo, si Mr. Lal Merchandini, isang Bombay ito, from Katbangin, San Fernando City, La Union. Yun naman, siya naman talaga nakalagay doon sa certificate of registration ng itong si Mercedes-Benz na sasakyan. Kausap namin, pinapunta namin, kaya nga medyo nagtagal po dahil hinintay namin yung pagdating niya. Dahil hindi namin ma-inspect doon sa loob kasi nga nakalak. So, ayaw din namin na pilitin na pasukin. So, kinausap namin yung may-ari at nakarating kahapon. Pero gabi na kasi nung dumating. So, hinintay namin na nagmaga na. So kanina umaga na nandiyan na pinuntahan namin yung sasakyan. Okay. At pinasok nga namin through his dahil nga hindi namin mabuksan dahil wala susi. So nag-decide yung may-ari na buksan na lang through sa pagsira ng window. Oh, sir, ano ho ba? Bakit daw nandito sa Vigan? Alam ba niya na pinarada dito yung sasakyan niya? Kinarnap ba? What's the situation with the car, sir? According to Mr. Merchandili po, meron daw kumuha doon sa sasakyan niya na nabibili dapat. Bibilhin yung sasakyan. But yung tao na sinasabi niya na bibili dapat, hindi naman binayaran. And according to initial information kanina, 1 year ago na hindi pa nakinuha na, pero hindi pa binabayaran. Eventually, ngayon nga, nandito, nakita namin na nandito. So, sabi ng may-ari, ito posibleng kagagawan ng dapat na bumili. Okay, so may lead na rin po kayo, no? So, hinahanap nyo po yung dapat ay bumili ng sasakyan. Yun po, yun nga po ang trine-trace namin ngayon. So, kapansin-pansin po, no, yung plate, dun yung sa harap ng sasakyan, nakalagay MPD, tapos red plates. Anong ibig sabihin nun? Parang commemorative plate nga po yun. At may expiry date na hanggang July 2013 po. Okay, so hindi nyo pa ho yan naiimbestigahan? Sa totoo lang, halos katatapos lang namin doon sa crime scene kapag recover nga po ng grenade at saka yung iba pang explosive device. On the process pa kami po tungkol dyan. Okay, so ano naman ngayon, sir, ang posibleng motibo nito? Bakit iniwan dyan? Alam nyo na po ba kung anong target niyan? Is it election-related? May tina-target po ba? What could be the possible motive? Malayong-malayo po yung election-related kasi lumalabas po dito, meron silang hindi pinagkaintindihan. Yung magbebenta dapat at saka yung bibili. Parang meron silang problema at yun ang inaano na namin, penetrace na namin. May mga initial document kasi kami na nakikita namin na parang may problema sa negosyo itong dalawa. So, yun talaga ang nakikita na namin na motibo. At ulitin ko po, malayong-malayo na election-related po ito. Kahit nagkataon na ngayon po ang pangyayari, pero hindi po ganon. Naniniwala po kami na meron silang problema po sa negosyo. Okay, maraming salamat po sa inyo, Superintendent Taclas.